Magandang umaga mga kakanto. Welcome back sa Kanto Tejeros Beach Vlog. Muli po ang aking pagbati ng magandang araw. Magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon, kumusta po kayo? For today's vlog, ano-ano ang inaasahan na malalaman natin pagkatapos mapanood ito? Ang main topic po natin sa vlog na ito ay para malaman at lubos na maintindihan ang ating basic right bilang isang mamamayang Pilipino na tinatawag na the right against self-incrimination. Tulad ng dati ay magbibigay din ako ng ilan sa mga pangunahing balita dito sa loob ng bansa, buhat sa mainstream media at sa social media ngayong last week of September taong 2024. Ito po ay maaring napag-usapan na at mga balitang pinag-uusapan pa din hanggang sa kasalukuyan. Literal po na mixed vlog ito or mikos-mikos dahil mapapanood natin ang isa sa aking mga motovlog habang patuloy ang ating talakayan. Muli po ang aking paanyaya sa lahat ng makakapanood ng vlog na ito. Humihingi po ang inyong lingkod ng inyong suporta sa aking advokasya na labanan ng fake news at disinformation. Di po pinansyal na support, kundi simpleng panonood ng buo sa aking mga mixed vlog na tulad nito. At para mas marami pa ang makapanood, ay paki-like and paki-share na din po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anakan. Ako po si Ricky Robles Padulina na nagsasabing, magkaisa tayong labanan ang fake. At sa mga pangunahing balita sa bansa ngayong last week of September taong 2024. Tila bombang sumabog matapos o habang binabasa ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ang kanyang sinumpaang salaysay na nagtuturo sa utak ng pagpatay sa dating PCSO Board Secretary na si General Wesley Barayoga. Na sa panahon ng Duterte administration ay hindi gumulong ang investigasyon at hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng katarungan ang kamatayan ng dating general. Totoo kaya na may kinalaman sina Senador Bongo upang maging usad pagong ang investigasyong ito? Presyuhan ng bigas ay hindi pa din bumababa sa kabila ng pagtapya sa tariff cost or import tax. Sa mismong pantalan o mga ports na daw nagkakaroon ng hoarding ng bigas sangayon sa Philippine Port Authority. Aba, Department of Agriculture, ano na? Nagtatrabaho ba kayo? Ex-Mayor Alice Guo, inginuso ng self-confessed Chinese spy na si Xiangjiang, nakasalukuyang nakakulong sa Thailand sa kasong link sa scam sites involving human trafficking and forced labor. Isa din daw si Alice na Chinese spy. Halatang nairita si Alice Guo habang pinapanood ang dokumentary ng sikat na news outlet na Al Jazeera. Nawala ang natural na pagiging cool ni Alice sa hearing. Indikasyon kaya ito na natutumbok nito ang totoong pagkatao ni Mayora? Ngayon naman ay tumbukin na natin ang main topic for today. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Your Honor,
Dahil hindi po ako pamilyar sa salitang ito, kailangan na natin ng lifeline. Magtatanong po tayo ulit. Magandang umaga, Kuya Google. Ano nga ba itong parati nating naririnig sa hearing ng Senado at ng House of Representatives na salitang right against self-incrimination? The right against self-incrimination. It is unnatural for a person to incriminate himself, and therefore, the Constitution guarantees that no person can be compelled to admit to the commission of an offense nor to render testimony that provides evidence against himself. So it is that the Bill of Rights of our present Constitution guarantees the right of any person under investigation for the commission of an offense to remain silent, Section 12, and the right not to be compelled to be a witness against himself. Section 17. Textually, the right to remain silent is guaranteed to those under investigation for the commission of an offense. When a person is testifying before any chamber of Congress or any of its committees, he is participating in a proceeding in aid of legislation. The jurisprudence has recognized vast preservative powers that Congress wields in this respect. By contrast, the right against self-incrimination lends itself to invocation whenever there is a possibility that the testimony of a person may be used against him. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Salamat much, Kuya Google. Mga kakanto, ganito ko po ito isa-summarize ang sinabi ni Kuya Google sa ating sariling salita na Tagalog. Dahil ginagarantiyahan ng ating sanligang batas o konstitusyon na walang tao ang mapipilitang umamin sa paggawa ng isang pagkakasala o magbigay ng testimonya na nagbibigay ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Ito ay applicable sa mga taong nasa ilalim ng custodial investigation o yung mga taong may mga kaso na sa korte. Panoorin po natin ang isang sinumpaang salaysay ng isang active PNP officer na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nagdadawit sa kanyang sarili sa isang krimen. Ito po ang example ng sinumpaang salaysay na against self-incrimination. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong yun. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target
na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanawing pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Rowena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ko ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang may pagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na. Dahil limitado po tayo sa oras, ay puputulin ko na dito ang video. Ilalagay ko na lamang po sa video description sa ibaba ang link para mapanood nyo ng buo. Ang video po ay kinuha ko sa official YouTube account ng House of Representatives. Wala po akong intensyon na i-violate ang copyright nito. Na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin.